Praise the Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 11, talata 20 hanggang 26. Puri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon, sapagkat hindi sila nagsisip tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Kawawa kayo, mga taga-Corazin. Kawawa kayo, mga taga-Bethsaida, sapagkat kung Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon, bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay mas kahabagan pa ang mga taga-Tiro at mga taga-Sidon kaysa inyo. At kayo mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa inyo sa araw ng paghukom." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo.
handa ng ating pagsuko sa ating Panginoon. Damin natin ang kanyang presensya. Espiritong Banal, gumalod ka. Jesus. Hallelujah. Espiritong Banal, tumalik ka. Halina sa aking malakad. Ika'y ibig, ang kaluluwa ko'y sa'yo. Bawat araw ang pag-ibig ko'y lumalago. Sa'yo'y sumasamo, buhay ko ay hawakan mo. Iba't ang mahilig mo, bigyan ang pagpapala mo. Ginawa ang nadarama, dahil ngayon'y kapiling ka. O Espiritu, tunay na dakila ka. Hallelujah. Glory to you, Father. Glory to you, Jesus Christ in heaven. Hallelujah. 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 Panginoon, ngayong gabi kami po ay nagpupuri sa iyo. Sama-sama kami na nandito sa iyong harapan upang magpuri, Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Panginoon, salamat po sa pagkakataon ito na nakarating kami. Salamat po at safe kami nakarating. Alam namin na ginagabayan mo kami, Panginoon. Salamat po. Gayun din, Panginoon, humihiling kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa mga nagagawa naming pagkakamali, Panginoon, na paulit-ulit. Tulungan mo kami maiwasan ito, Panginoon, sa mga masasamang naiisip namin, sa aming kapwa, sa maraming pagkakataon, Panginoon, na hindi kami nakakapagsalita kami, Panginoon, ng masama. Panginoon, tulungan mo kami. Iwasan ito. Tulungan mo mag-isip namin lagi na nandyan ka, minamasdan kami tuwing nagagawa namin ng mga pagkakamali nito, Panginoon. Tulungan mo maalala namin na dapat namin iwasan naman. Patawarin mo kami sa maraming bagay na pagkakamaling ito. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong nakakalimot kami. Hindi kami nakakasimba na linggo. Hindi kami nakakahingi ng tawad sa mga taong nasasaktan namin, Panginoon. Minsan, mas inuunan namin ang sakit na nararamdaman namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mong gayahin ka namin na maging mapagpakumbaba at magpatawad. Ikaw lang ang makakagawa nito, Panginoon, kasi hindi namin po ito kaya mag-isa, Panginoon. Kaya sinasamo namin ang iyong tulong, pagmamahal at habag para sa amin. Ngayon din, Panginoon, pinagpapasalamat namin ang lahat ng biyaya mo. Biyaya mo ng pamilya namin, biyaya mo ng mga anak namin. Trabaho, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa mga kaibigan, mga taong pinakilala mo sa amin, Panginoon. Ganun din ang community na ito, na isa naming pamilya din. Salamat sa pamilyang ito, ang VOG, Panginoon, dahil dito, nakilala ka namin, nakikilala ka namin ng mas malalim araw-araw at may pagkakataon kaming purihin ka ng gayang ganito, Panginoon.
at nakakapakinig kami ng iyong mga salita. Tulungan mo lang i-open ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon, na tanggapin lahat ng iyong mga tinuturo. Mga kapatid na lagi nagre-remind sa amin kung ano ba mas dapat namin gawin. Dahil alam namin, Panginoon, sa mga taong ito, ikaw ang nagsasalita para sa amin. Tulungan mo kami laging bukas sa aming isip, puso, sa pagtulong, Panginoon. Hindi lang sa pinansyal, kahit sa pakikinig, Panginoon. Sa pagdarasal para sa kanila. Tulungan mo kami laging open. Tulungan mo kami laging welcoming sa lahat, Panginoon. Gayon din, kapag pagkakataon, tinatawag mo kami para mag-serve. Panginoon, tulungan mo kaming mag-say ng yes at huwag matakot. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo kasi hindi lahat ng pagkakataon na bibigyan upang mag-serve sa iyo. Tulungan mo open kami lagi. Tulungan mo alisin yung takot, yung mga pangamba na baka may masabi sa amin, Panginoon. Tulungan mong i-focus lang namin ang isip sa iyo. I-focus namin lahat ng mga plano namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Tulungan mo magtiwala kami ng lubos sa iyo dahil alam namin, Panginoon, lahat ng mga bagay na magaganda ay galing sa iyo, Panginoon. Kung pinahihintulutan mo man, Panginoon, minsan ang mga pagsubok na ito, alam namin na pinatatatag mo kami at yun ang mga pagkakataon, Panginoon. Ang mga pagsubok na yun, doon mo pinakikita kung gaano ka kalakas, kung gaano kalaki yung pagmamahal sa amin. Dahil tuwing nalalagpasan ng mga problema at pagsubok, doon namin nakikita, Panginoon, na ikaw lang nagiging sandalan. At yun ang mga pagkakataong lumalapit kami sa iyo. Maraming salamat. Sa community nito, Panginoon, lahat ng tinawag mo, Panginoon, nawa manumbalik ang kanilang mga kasiglahan na umattend ulit sa prayer meeting, lalo-lalo na sa mga pagkakataon minsan, tinatamad kami, nagiging gambala ang mga biyaya mo ng trabaho, dahil mas inuuna namin ito, Panginoon. Panginoon, lagi mo paalalahanan kami na dapat lahat ng ito ay binibilang naming biyaya mo at pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, itinataas namin sa iyo lahat ng kahilingan ng bawat isa sa amin. Alam mo po ang aming mga dinadalangin sa iyo, Panginoon, at pinagkakatiwala namin sa iyo, Ama, na alam namin na pakikinggan mo kami, na hindi mo kami bibiguin, at lahat ng kahilingan namin ay darating sa tamang oras, sa tinakdamang oras, Panginoon. Dahil your time is the perfect time. At muli, maraming salamat po sa iyo. Lahat po ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa tulong ni mahal na Berea. Amen. Amen. Yes, Spiritong Banal. Espiritong Banal, lumalik ka. Halina sa aking mga handa. Ika'y iibig, ang kaluluwa ko ay sa'yo. Bawat araw ang pag-ibig ko'y lumalago. Sa'yo'y sumasamo, buhay ko ay hawak mo. Ipagpapangin mo, bigyan ng pagpapanahon. Ginawa ang nadarama, dahil ngayon'y kapiling ka. O Espiritu, tunay na nakilala. Sa'yo'y sumasamo, buhay ko ay hawakan mo. Ipagpapangin mo,
Jesus Christ. Huwag tayong mahiya. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Thank you sa lahat-lahat na binibigay mo, Lord. Maraming salamat for saving us. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Deserve mo lahat. Deserve mo lahat ng pagpapala. Maraming salamat. Maraming salamat, Lord, sa pag-save sa amin. We love you, Lord Jesus Christ. We adore you. Thank you. You are our great healer, a great Savior. Thank you, Lord Jesus Christ. We love you and thank you for saving us. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Thank you so much. We love you. Pinupuri ka namin. Nag-iisa at nag-iisa ang hari ng lahat. Maraming salamat. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let us all glorify our Lord. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and will be forever. Amen. In the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, makakapakinig po tayo, no? Kung ano kaya message ni God sa atin ngayong araw na ito. So, hindi ko na po patatagalin. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Brother Angelus. Good evening. Hello po. Parang hindi pa yata tayo nag-dinner. Hindi pa rin nag-dinner si Brad. Hello! Hi! Okay, may energy. Alam niyo po, natutuwa ako kasi a year ago, no? A year ago, upo po ako kasi matangkad po ako. So yung weight ko pa tsaka medyo malaki. Hindi ko kaya matagal masyado nakatayo. Natutuwa po ako kasi you have increased in numbers. And very special kasi maraming kabataan. Palakpakan natin yung mga kabataan. Diba? Very nice. So yung pagbaba ko sa sakyan, pag-approach ko dun sa may pintuan ng simbahan, sabi ko, tita, parang milagro. Ang dami ng mga bata. Usually kasi pag charismatic dun sa parish namin, puro mga thunders. So, ang ganda po, no? Kasama natin, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa mga maraming biyayang binigay na sa atin. Kasi sa ganitong oras, ang mga kabataan, kung wala sa school, nasa lakwatsahan, o nasa mga kanya-kanyang, yung mga yapis, no? Yung mga kanya-kanyang mga trabaho. But here you are, young people are praising and praying with God to all of us. So, pinalalugod ko yan na isang may bright future itong charismatic group nyo rito kasi at least maraming kabataan. So, ang topic ko po is spirituality in the ministry. Tama-tama po kasi kabibigay ko lang po yan doon sa parish namin eh. So, ako po si Brother Angelus, hindi po ako pari. Okay? Kasi yung mga sa Pilipinas kasi pag nakakita kayo ng sutana, nakaapito, father, no? Hindi. Pag nakakita kayo ng lalaki nakasutana o nakaapito, tatanungin nyo, are you a priest o are you a consecrated brother? Kasi maraming mga santo na hindi po pari, no? Katulad po yung sinelebrate natin July 11, yung sa exorcism, sino siya?
Si Saint Benedict is not a priest. He is a deacon. He is a brother. Si Saint Francis is also not a priest. Si Saint Martin de Porres, yung naka-black din, yung sa Dominican, sa Santo Domingo, yung negro, hindi po rin siya pari. Okay? Maraming mga santo na non-clerics, mga brothers, no? Si San Juan Masias din sa Dominican, maraming mga santo na hindi pari. Kaya yung mga kabataan dito na lalaki, dalawa ang choices ninyo sa vocation. Bukod sa pag-aasawa, pagpapari o pagiging brother. Okay? Ano kaya ang spirituality? Sige, brother. Sabi sa Catechism of the Catholic Church, spirituality is the journey towards Christian perfection and an ever more intimate union with God. So it is a journey. Kaya kayo nandito sa spiritual family na to, tayo ay naglalakbay sama-sama para mapalapit na magkaroon tayo ng relasyon na intimate sa Diyos. Alam nyo, tinatawanan natin yung mga kapatid nating born again. Alam nyo, one time, natuwa ako sa kanila kasi inimbitahan ako ng ministry namin, sila Family and Life, sila Ate Levy, nag-coffee kami dun sa yung parking hotel, yung kabilang ng SM, di ba yung pinakadulong wing. Tapos ako, medyo gabi na kasi 8 o'clock, kasama ko yung Family and Life Ministry. Hindi lang nag-coffee si brother dahil gusto mag-coffee, kasi meron kami pinag-uusapan. Tapos, may lalaking tumubi sa akin na matanda. Sabi niya, may relationship ka na ba ka, Lord? Sabi niya gano'n sa akin. So, hindi sila nangingilag kahit nakahabit, no? Sabi ko, oo naman. Tagal ko nang kilala si Jesus Christ and I have a good relationship with Him. Tapos maganda naman yung pakikipag-usap ng lalaki. Sabi ko sa kanya, akala niya siguro aanin ko siya yung i-judge o paalisin. Sabi ko, you can join us in our table and we will buy you a drink. Pero mukha siya mayaman eh. So he joined with us and we talk about relationship with God. So sometimes we're very proud because we are majority Catholics in the Philippines, but we tend to forget, simba kayo ng simba, attend kayo ng mga prayer meeting, but at the end of the day, may genuine relationship na tayo kay Lord. Pag sinubukan na tayo ni Lord na, yes pa ba pagka ganito na? Yes pa ba pag nagkasakit ka na? Yes pa ba pag yung pamilya nyo nagkakagulo na? So that is spirituality. Okay? Next slide, brother. Spirituality is our relationship with God. No? More than duties and activities. Kasi alam niyo, kahit saan akong parokya magpunta, minsan ang dami-daming activities. Sabi ko, di ba kayo nalulula doon sa activities ninyo? Pero alam niyo, ang gusto lang naman ng Diyos, simple lang. Yung ginawa niyo kanina, manahimik, magpuri at magpasalamat sa Kanya. Wala naman siyang ibang hinihingi sa atin eh. Kung tutuusin yung trabaho natin, yung mga apostolate natin, kahit ilang libo pa tayo beses magpakapagod, God is still a God. He doesn't need our work kasi Diyos siya eh. What He needs is our love. Kaya nga nung nakapako siya, nakabayubay sa krus, nung sinabi niya, I thirst. Hindi po esponga ng tubig. Akala ng mga sundalo, Romano, esponga ng tubig ang gusto ni Jesus. Pero actually, yung I thirst ni Jesus, yung ating pagtingin sa Kanya, yung relationship natin sa Kanya, tayo ba ay tutugon sa personal relationship with God? Kaya napaisip din ako, sabi ko, mukhang tama din yung mga sinasabi ng mga kapatid natin na sa kabilang religion. Alam niyo po, ngayon po ay nasa synod tayo. Nasa synod at Second Vatican Council. Ang pang-anyaya ng simbahan ngayon is kasama natin lahat mag-journey together. Hindi lang Katoliko,
even unbelievers, nasa spiritual conversations po natin yan, di ba? Nung pinatawag tayo ng diocese, even yung mga LGBTQ, hindi natin sila huhusgahan kasi lahat tayo anak ng Diyos. Hindi sa kinukonsinti natin yung mali ng ibang tao, pero as a mother, as a church, she has to embrace all her children, whether black or white. Naintindihan? So, living according to the gospel, I think the charismatic, pasalamat tayo. Alam niyo ako, kahit hermit ako, tinitingnan ko kayo kanina kung paano kayo magdasal, kung paano kayo magtaas ng kamay. Very good. Yun ang nawawala sa mga Kristiyano ngayon. Yung personal na i-express mo talaga. Sabi nila, pag sa misa dapat lang daw nakaganon. Pag ama namin daw, wala daw gaganon. Wala pong sinabing gano'n ng CBCP. Ang sabi ng CBCP, kung saan ka feel mo na napapalapit ka sa Diyos, gawin mo, basta hindi nakaka-distract sa community. Kayo maganda yung gumagayan kayo ng kamay. Kasi surrender to God yun eh. Alam niyo po yung mga desert fathers, sila St. Francis, St. Anthony of Egypt, pag nagdasal sila noon, nakataas ang kamay. Kaya sa parokya namin, tinitingnan nila ako bakit ako nakaganon lagi. Kasi yun ang turo sa amin ng mga unang ermitanyo. Surrender to God. Wala ka naman sasabihin eh. Minsan na yung pagtaas mo lang ng kamay mo, pagsuko na sa Diyos yun eh. So thank you Lord, no, yung mga kabataan, hindi kayo nahihiya, magsuko sa Diyos. Serving love and in faith. No, I don't have to explain that. Next. Ministry. Ministry is not ministry. Ha? My dear brothers and sisters, hindi me. It's ministry. It must be seen in our life. Kanina, may kausap akong madre. Worry na worry sila. Alam niyo po ba ang mga bukasyon ngayon? Ako, pagdasal mo kami, endangered species talaga kami ngayon. Sabi niya, brother, 23 na lang kami. Nick, sabi ko kasi, sister, ano bang ginagawa niyo sa kumbento? Di ba ang sabi ni Pope Francis at saka itong Papa natin ngayon? Go out! Huwag kayong magkulong dyan. Ako nga, ermitanyo kung saan ako nakikita eh. Ha? Hindi dahil sa gusto ko maglakwatsa. Kasi yung isasalba nating kaluluwa, wala doon sa loob. Nasa sa kanya, kanyang pamilya natin at doon sa mga taong nasa labas na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kaya sabi ko, umuunti ang bukasyon natin kasi hindi nakikita ng mga tao yung pagdamay natin sa kanila. Alam niyo po, ako po, may special ministry po akong tinatawag. Kahit hermit ako, kasi one time, I was invited to pray over sa Project 6, yung presinto, no? Yung presinto 15. Akala ko mag-pray over lang ako kasi meron kaming kasamahan na yung apo niya na convict, falsely convict. Pagtalikod ko ng gano'n, pagtapos ko na mag-pray over, sabi sa akin ng mga nakakulong, brother, nagugutom kami. Sabi ko, naku, I just came here para mag-pray over. Napahiya ako kasi wala akong dalang pera, wala rin akong dalang. Sabi ko, ops, give me 1 week. Babalikan ko kayo after 1 week. I will pray to God na makadala ako ng mga pagkain. Sabi ko, naku Lord, mapapahamak yata ako. Kasi kang hermit, wala naman din kami eh. Alam mo, araw-araw nagdadasal ako. Ika-4th day, tumawag sa akin yung pari sa Paranaque. Sabi, brother, may good news ako sa'yo. Talaga, Father Jonathan, ano yun? Ginawa kitang beneficiary ng Starbucks. Wow! Talaga, Father, so si Starbucks. Oo, nagbibigay si Starbucks. Lahat ng bread nila ng 12 midnight, hindi naman yun sira. Out lahat yun kasi freshly baked yung umaga. Ibibigay namin sa'yo. Sabi ko, ba't ako naisip mo? Basta alam ko parang meron kang tutulungan. Pagbalik ko dun sa presinto, dala-dala ko yung 300 na bread na Starbucks. Praise God, palakpak na. Sabi ng mga nakakulong, kung kailan pa po kami nakulong,
Tsaka kami nakatikim ng Starbucks. Kaya tangkilikin nyo sa Starbucks kasi tumutulong sa may hirap. Next po. It is no longer I who live, but Christ lives. Ito kabisado niya as charismatic, no? But Christ lives in me. And hindi lang yun. Sabi ko, Lord, magkakadiabetes yung mga magkakadiabetes yung mga preso. Kasi hindi healthy yung mga donuts o yung mga ano, naamoy ko pa lang pag sinusundo ko na. Ako, parang, Lord, ano pa kaya ang ano, pwede kong ibigay yung substantial meat. Dasal na naman ako. Kasi kami mga hermit, pag wala na talaga, tumatakbo kami kay St. Joseph. St. Joseph, ano pa yung pwede kong ibigay sa kanila sa substantial meat? Sabi ko doon sa kaibigan ko, Neng, pwede mo ba akong i-recommenda sa mga ano? Ay brother, meron namimigay ng mga gulay, ganyan. Pero a week after pa yun na aprubahan, ang ginawa ko, pumunta ako dun sa, dito Catholic punta ako dun sa mga Ananda Marga, yung mga Indian, sabi ko, pwede ba ako sumama sa maglimos sa inyo sa palengke? Sige brother, kahit Catholic ka, join ka sa amin. Sila mga naka-orange, pagdating sa akin, naka-black. na iba bigla. Alam mo, sila namamali mo sa Nepa Q-Mart. Nung una, nahihiya ako. Pero, sabi nila, brother, mukhang swerte ka. Bakit? Kasi pag kami lang, 2 lang na sako ang nakukuha namin. Nung sumama ka, 4 na sako yung nakuha namin sa Nepa Q-Mart. Ay, ganun ba? Sabi ko, so binigyan ako ng mga Ananda Marga. Dinala ko sa Presinto 15 at mga gulay na ang dala ko tsaka mga prutas. The following week, sinama ko yung isang madre, sister, halika, 2 tayo. Nahihiya yung madre, ako lang naghihingi, Kuya, ate, baka meron kayong sobra para sa mga kapatid natin nasa preso. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, may mga nagsabi dun sa akin, laki-laki mo! Taba-taba mo, ba't nanghihingi ka? Ay ko, God bless you po. Wala ko kami bibigay sa'yo. Alam niyo, pag-ikot ko uli ng gano'n, yung mga nagsabing hindi magbibigay, nagbigay lahat. 4 na sako uli ang nakuha ko. Alam niyo, umiyak po ako. Kasi po, nagmamasters ako ngayon ng guidance and counseling sa Iris. Sabi ko, Lord, bali wala pala yung master's degree. Kung hindi mo kayang ibaba ang sarili mo dun sa mga mas mababa pa sa'yo. Ang sarap ng pakiramdam na ikaw mismo yung naghihirap dun sa hinihingi mo hindi para sa'yo, para sa ibang tao. Ang laking grasya. Kesa yung nag-aantay ka lang ng donasyon, babagsak yan. Wala masyadong merit yun kasi wala kang sacrifice. Pero yung ibababa mo yung sarili mo, tapos sisigawan ka, paalisin ka. Anong sabi ni St. Francis? Perfect joy. Ganun ang kawan ng simbahan. Pampagkumbaba. By this they will know that you are my disciple if you have loved one another. Next slide. Advance pa po tayo. So, karamihan sa atin dito sa simbahan, hindi natin naman nire-read yung Bible Ang nire-read natin yung mga chismis, yung buhay ng ibang tao natin kasamahan. No. You have to read yourself and read the Word of God so that we will really grow in deeper knowledge of God. Last 4 days ago, binisita ko yung SD ko. Ano po yung SD? Kami mga consecrated person, meron kami mga spiritual director. Ang spiritual director ko is Madre ng St. Teresa's College. Diba? So siya, St. Teresa's College. One of the best school, no? 88 years old na yung aking sister na spiritual director. Sabi niya, ano mo ba, brother? Bago ako bumalik ulit dito sa Pilipinas, 7 years ako sa Amazon jungle sa Brazil. Ha, sister? Baka pag ako nag-hermit sa Amazon jungle, masiraan ako ng bait. Kasi kasama niya ang mga wild animals and yung mga katutubo. Sabi niya, when I was assigned there, that was the first time na naghubad ako ng belo. Tinanggal ko lahat. Yung mga kasama ko missionaries,
They would like to catechize, they would like to convert. Sabi ko, ikaw sister, ano ginawa mo? I did not catechize. I just lived with the people and many were converted to Christianity. You live the life. Ang kabataan ngayon, kayo mga kabataan ngayon, hindi ako nagle-lecture kasi you don't want to be lectured. You don't want to be told to. I am just sharing. Kaya tinagpaalam ako sa parish priest na, Father, nagkamali pa ako ng simbahan. Sabi ko, palto. Bungad pala to. Pagkakamali ko kasi dahil magkatabi kayo, no? Sabi ko, I have a sharing, not a talk. It is just but a sharing of God's love. Next po. Okay, God plays in the praying family. This is why the devil cannot ruin the nations of men until has destroyed the homes of prayer. Siguro pwede ko ito sa inyo share kasi charismatic kayo. One time, natutulog po ako. Siguro pinadaan ni Lord yun sa dream. I saw isang pangitain. I saw a family. I do not know the person. Ang senaryo, tatay, nanay, mga anak, may isang panganay na lalaki, ganyan niya yung tatay niya. Sumisigaw siya. So, ibig sabihin nakikipag-away siya sa daddy niya. Ako, I was standing with them. Hindi ko naririnig yung sinasabi ng lalaki, pero alam ko, galit na galit siya doon sa tatay. Yung tatay, pumunta sa kusina, sinundan pa rin yung panganay na anak na lalaki. Ginaganon niya. Sabi ko, Lord, thank you, hindi ko naririnig yung mga sinasabi na siguro bad words or negative words against the Father. Tapos bigla ako nagising. Kasi ako, sa pangitain ko, I was just standing there, I was just praying. Sabi ko, pinakita sa akin ng Panginoon, what is the real situation of the families right now? Nagwawatak-watak sila nagsisiraan. And nagka-counseling po ako kasi psychology major po ako. Alam nyo, very masakit sa naririnig ko, yung maghablahan kayo dahil lang sa mana. Yung magpatayan, mag-anuhan ng mga pamilya, magkalimutan na tayo, magsularan na tayo ng kandila dahil lang sa mana. Terrible. It's a terrible, but it is happening. Dati napapanood lang natin sa teleserye, pero it's really happening right now. And that is why, very important yung family prayer. Palakpakan po natin yung mga pamilya dito na nakakasama natin. Very good. Next po. Okay, if your body needs some nutrients in order to live, to survive, then your soul needs some nourishment. And that is simply prayer. Sometimes, mas mahirap pa tayo sa Panginoon o mas mahigpit pa tayo sa Panginoon. Sometimes, yung hinihingi na sa atin ng Panginoon, perhaps, it is just a rest with Him. It is just completely sitting with Him without saying anything words. Nandun ka lang. Di ba po yung mga mag-asawa po dito, taas po yung mga may asawa. Sa una, maganda, flowers, kinuport mo, binibigyan mo ng mga magagandang salita, lahat ng palamuti. Pero pag mag-asawa na kayo, unti-unti nawawala yung external. But it doesn't mean the fact na yung parents natin, kahit wala ng flowers si mami at daddy na ibinibigay kay mami, the fact na magkasama sila sa hirap at ginhawa, the fact na nagtitiis sila sa bawat kahinaan nila, that is love. Ganun din po ang spiritual life. Makinig kayo mga kabataan. There will come in a time na wala nang gana yung ganyan. There will come in a time, yun yung sinasabi ni Saint Teresa of Avila na dark night of the soul or dark night of the soul. Sasabihin ni Jesus, sige nga, mahal mo pa talaga ako, hindi ko kaya sagutin lahat ng dasal mo, tatahimik lang ako. Like what He had done to Job. Sinubok, inalis lahat, pinahayagan ng Panginoon, except patayin siya ng demonyo. And yet, anong ginawa ni Job? Nakataas ang kamay, tumatalima sa Diyos, kaya doon natakot yung demonyo. Inalis lahat, and yet, He's still there. Ano yung take home doon?
When God puts you on hold, don't hang up. Hindi nila naabutan yung telepono, tayo lang nakaabot ng telepono. When God puts you on hold, di ba? Tayo mga nakaabot na analog phone, don't hang up. Sige ka pa rin ng hello, ka pa rin ng hello. Sige ka pa rin ng pakikipag-usap sa Diyos kasi sasagot din siya in God's time, in His time. Advance po tayo. Advance po po. Okay, yan yung ginawa nyo, no? The 4 forms of prayer: blessing, adoration, worship, petition, for our daily needs. Yung ganda-ganda ng dasal na pinapakinggan ko kanina, sinasabayan ko kay next brother. Intercession, thanksgiving, praise, and simply for He is recognizing His majesty. Alam niyo po sa parokya, after morning mass, ang gawin ko po is umupo doon sa gilid doon, near the, ayun palang tabernacle, no? Near the tabernacle, just to sit there, 1 hour, silent prayer lang, wala nang sasabihin. Minsan nga yung binabasa ko, hinahawakan ko na lang eh. Minsan, yung rosary, wala nang Hail Mary. Umiikot na lang yung kamay ko ng ganun, mga pangalan na lang ng taong binabanggit ko. Para kay ganito, para kay ganyan, para doon sa mga humihingi ng dasal. The more you are closer to God, the more you become simpler in approach to God. Wala nang keme-keme. Diretso na. Simple na tayo pagdating kay Lord. Yun ang napapalapit tayo kay Lord. Next po. Okay, tsaka ako na lang yan pag mag-recollection, kaya ako imbitahin nyo ng retreat nyo or recollection, tsaka ako yan i-explain kasi mahaba pa yan. Next na lang po. Ayan, favorite scene ko yan. Pakibasa. In Jesus, para din sa mga bata dito, I was a former college professor at Philippine Women's for 11 years. I was teaching in Philippine Women's, one of the good university in town. And I entered already 37 years old, late vocation na. Hindi malaki yung sweldo sa private school, pero masaya. Kasi I'm teaching in college at sa isang magandang university. I was enjoying, at that time, yun yung gimikan doon sa Malate. Lahat ng disco house bar doon, napuntahan ko. And yet, sabi ko, may kulang. May kulang. Yung kulang na yun, tanging Diyos lang ang magpupuno nun yung katahimikan. Na hinihingi, lalo na ngayon, ang gulo-gulo. Diba ang gulo-gulo? Sometimes nga, minsan sabi ko nga, Father, pasensya ka na kung minsan hindi ako dito nagsisimba. Kasi maganda din yung pumunta ka sa simbahan na hindi ka kilala. Walang magpamano, walang magbabati sa'yo. Bilang ikaw lang, tahimik ka lang na sumasamba sa Diyos. Sana ganun din kayo, meron kayong quiet time, may prayer time kayo with God. Aside from your meeting here, pwede din naman yun sa bahay o kung saan yung matagpuan ang Diyos. Next po. Ayan, isa pa sa favorite ko. Pakibasa. We are all I like tenderness. Sa lahat na naging pope na naabutan ko, itong grabe. Maraming bumati ko sa kanya, lalo na yung mga conservative. Kasi yung makakaintindi lang dito sa pope na to, ito yung mga taong genuine ng spirituality. Hindi superficial. Ay, bakit niya tinanggap yung gano'n? Ay, bakit niya pinapasok yung Pachamama doon sa Vatican? Eh, ano ngayon, kung pumasok yung idol na yun, matitinan ba siya? He is God. He will accept everything. Kung nabubuhay lang siya, He will accept everything, walang itataboy. Hindi sa kinukonsinti ng Diyos, don't get me wrong, pero yung pagmamahal niya, absolute. Alam niyo, kaya ako pumasok, nag-give up ko lahat, kasi naramdaman ko yun na in spite of na college professor ako, may kulang pa. Hindi mabibigay yun ng parents ko na nasa Amerika at nasa Australia. Si Jesus lang ang makakabigay. Sana ganun din kayo. Yung prayer meeting nyo, walang late.
Kasi si Jesus ang nag-aan, tayo hindi yung coordinator nyo, yung si Jesus talaga, no? Next po. Ay, ang ganda yan. Ano yan, napakaganda. Kailangan marinig niyo yan. Siya po yung doktor ng, I come across with him. Siya po yung doktor ng Big Brother, psychiatrist. May dinala kasi akong pasyente sa kanya. So kung saan na marinig. Ang yeah. Not all people are spiritual and are religious. In fact, we have something called not all people are spiritual, many are religious. Okay, in fact, we have something called religious yeah. So these are people who have some angst inside, emotional baggage. Pero imbis na i-confront yung baggage nila, mag-heal, they're using religion to cover it up. Okay. Whereas, if you're really spiritual, your spirituality should help you confront your emotional baggage. Look at it in the eye, feel the pain of it, and then heal from it. That's what spirituality should be doing. So now I would say, there are more religious addicts than really spiritual people. Watch the full episode on YouTube at Sinabi niya, no, grabe. Be careful that we do not be like Sadducees and Pharisees. Practice what you preach. Ako yung tuwing iniimbitahan na mag-share, nanginginig ako, kaya kanina sabi ko, I just stay in my hermitage and just pray. Lord, karapat-dapat ba akong humarap sa kanila? Yun ang minemeditate ko kanina eh. Kasi baka naman buka lang na buka yung bibig mo, you're not doing what you say, oh my God. These young people, these children are very intelligent. These young people here with us, makinig yung mga leaders dito ha, they're very sensitive. Di natin sila maluloko, lalo na sa panahon ngayon dahil lahat ng information nasa social media. They just need authenticity. Pag makita nila sa atin na totoo tayo, they will be like a shining star. They will find their true love with God. And that happened to me. I find my true love with God because with credible persons. Kaya sabi ko doon sa spiritual director ko na, Madre, huwag kang mamamatay. Basa mo muna lahat ng agreement. Hindi ko kaya, sister, mamatay ka ngayon at this point of time. Ang daming dapat nakikinig doon sa mga salita mo. Like, I think, life-giving. At hindi lang pari at madre ang pwede nyo masumpungan. Alam nyo, my dear young people, sometimes wala sa family. Okay lang yun. Hindi magkukulang ang Diyos kasi ibibigay niya yan sa mga ibang tao, lalo na sa community niyo. Maswerte kayo, nasa community kayo ng ganito. Amen? Palakpakan natin ang God. Ito ay si Jesus sa Eucharist. Alam niyo, nung nagbakasyon po kasi ako ng 2 weeks kasi tapos na po yung semester namin sa Masters. Sabi ko, Father, magpaalam ako. 2 weeks muna ako doon sa monasteryo tsaka doon sa mga Dominican sa Baguio. Pagdating ko doon sa La Union, may tatay nagsimba. Tapos yung kasama niya yung toddler na bata, hindi pa yata nag-first communion talaga yung bata. Ginanon niya yung communion, tapos pinasa na doon sa bata. Yung bata, pagdating doon sa pew, kasi nasa likod nila, niluwa dito. Niluwa yung host, nalaglag pa doon sa harapan ko. Inantay ko munang matapos yung misa kasi ayaw ko mapahiya yung tatay. Kasi kung i-correct din, pagtitinginan siya ng mga tao. Sabi ko, Jesus, pinulot ko muna. Pasensya na, Jesus. Sabi ko, Sir, ano yung sinubo mo dun sa toddler na anak mo? Yung osya po, niluwa niya. Sir, huwag niyo na pong uulitin yan. Huwag kayong magagalit. Sacrilege po yung ginawa niyo. So many sacrileges na it happens. Kaya kayong mga lingkod ng simbahan, during communion, please watch out. Tingnan ninyo yung kung sa baka mamaya binubulsa na tapos papakain lang sa aso dahil gusto nilang gumaling yung aso niya. Mali po yun. Kasi the Mass is the summit of all worship. Okay? Next po. Doon na po tayo sa dulo.
Sige pa. Sige pa po, good. Sige pa po. Sige pa po. Alam na naman nila yun. Okay. So, the time spent Jesus in the Blessed Sacrament is the best time we will spend here on earth, I tell you. The best time you will spend time. Sabi ni ni Mama Mary kay Catherine Labouré, nung nagpakita si Mama Mary kay Catherine Labouré. Actually, yung una nagpakita sa kanya, guardian angel eh. From her room, she went to the altar. Nakita niya doon si Mama Mary nag-aabang doon sa priest chair. Ang sabi ni Mama Mary kay Catherine Labouré, come near to the altar. Come near to the altar and you will receive many graces. Lumalapit ka pa lang sa altar, marami ng grasya. How much more if you partake the body, blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ in the Eucharist? Doble yung grasya doon, lalo na kayo kung nagsaserve kayo sa misa. Kaya ang i-encourage namin kayo, mag-serve kayo sa church, mag-serve kayo sa misa, especially the young people, kung saan yung masusumpungan, choir, sacristan, Legion of Mary, or whatever in the Mass. No? Next po. Yun yung favorite place ko. Kasi malaki po yung simbahan namin, may side altar. They will just see me always there. May kumuha sa akin ng picture. Always just sitting there, alone with God. No? Favorite place ko po yung gilid dyan kasi malapit kay Jesus. Next po. Next po. Be humble. Pakibasa. Alam niyo, pag humble tayo, mabilis ang grasya. I tell you. Yun ang gustong-gusto ng Holy Spirit. Yung meek and humble of heart. Yung cute ni Jesus, no? Paki-advance pa po. Sige, pwede na patutugin. Magpo-promote po ako ng vocation kasi kami dalawa ni Ate Janice sa vocation ministry kami, no? Baka may tinatawag dyan ng God. Kahit po matanda, pwede mag-hermit, ha? Wala kaming age limit. Ilang taon na po si brother? Ilan? 48 na po ako. Mukhang 28. Diba kasi always with God? Mag-15 na po ako mag-golden. Perfect love expels fear. Yung mga matatanda, kabisado niyo yung kantang yan. Raymond Lauchenko yan, di ba? Malaalala niyo pa ba siya? Hindi nila alam ng mga Generation X yan. O, kanta po tayo. Refrain. So it's you I've been waiting for so long. So it's you. When you times spent alone with God is never wasted. Very special moments, these will always be with me. We are here, you and I, we belong. Takot ba kayo sa dilim? Hindi kayo dapat matakot sa dilim because even darkness is light with God. We touched and we felt. Yan po yung nagbakasyon po ako sa parents ko sa Australia. Bangin po yan. Walang gusto lumapit dyan kasi cliff na po yun. Felt so much longing, it felt good inside. There is no denying I'm in love. So it's you I've been waiting for so long. So it's you. Where were you all along? Very special moment.
yan yung last picture ko. Yan po yung last day ko sa Australia. Parish po namin yan, yung Mary Mother of God. Yung kanina nakaganon ako kay Mama Mary. Yun yung last day ko sa Australia. And napakabigat ng feeling kasi 8 years ago ko pa uli nakita yung mother ko. Sabi ko, Mama Mary, you are my queen and my mother. I surrender to you everything, including my family and my mom. Bahala ka na sa kanila. Kayo, buo ang pamilya nyo nandito. Spend time with your family. More time, guys, with your family. Because your father and our mother will not last forever. So I hope doon sa maikli kong sharing, you learn so much so that you'll be more and more in touch with God and with your group. And congratulations because dumadami kayo. God bless. Thank you. Okay, thank you po, brother. Thank you po, brother. Dumako na po tayo sa pag-aalay. po natin ang ating mga kamay sa ating alay. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa gabi nito. Maraming salamat, Panginoon, sa mabuting balita na aming narinig. Nawa, Panginoon, ang mga nadinig namin ay magamit po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Lord, patuloy namin itinataas sa inyo itong aming mga alay, Panginoon, na patuloy mong paramihin, Panginoon, upang magamit po namin sa aming mga activity, mga gawain sa aming community, Panginoon. At patuloy mo pong i-bless ang bawat isa upang nang sa ganun, Panginoon, mas marami pa po kaming maibigay, Panginoon. At sa aming pag-uwi, Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa na makarating ng safe and sound, Panginoon, upang makarating po kami ng maayos sa aming mga tahanan. Muli, Ama, maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. All together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as
it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. All the time. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Thank you very much, Brother Angelus. Marami kaming iuuwing napulot po sa inyo. Nawa ito ay talagang magamit namin sa aming pang-araw-araw po na pamumuhay. Thank you po sa uulitin. Yun po. Salamat po ulit sa ating lahat at ang dami natin, ha? Praise the Lord. Talagang ang bait ni Lord. Talagang tinawag tayo uli na isa-isa. Kanina medyo nung umpisa parang Lord. Pero paglingon ko, ang dami na uli. Praise the Lord. Talagang ang bait ni Lord talaga. Thank you sa inyo lahat, ha. Talagang no matter what, talagang inaakay tayo ni Lord papunta rito, no? Sa mga kabataan, maraming salamat din sa pagpunta niyo dito, ha? Sa pag-attend, sana lagi nga namin kayong makasama every Tuesday, ha? So, yun po. May mga ilang announcement lang po uli kami. Sa August 8, yun na nga po ang ating 22nd anniversary na gagawin po sa Legion of Mary. So sana po bawat Rasal group makapag-count na po ng ating mga attendees. Kasi po more or less 120 tayo ang ating expected plus yung mga guests. So mag-start na po tayong mag-collect ng contribution po natin at 250 per head. So, yun po. Ang ating motive po ay Hawaiian. So, yun po. Medyo mabilis-bilis naman po yung So, sana makarating po ang bawat isa, ha? And then, may presentation din po bawat Rasal group. So, may time pa tayong mag-practice. So yung ating pong contribution, bali po yun yung magiging gastos natin sa food, sa venue. So pagtulungan po natin kasi medyo konti na lang ating fund. Kaya, so wala naman pong imposible. Dahil lahat po naman tayo generous, di po ba? Amen! Thank you, Lord. So yun po, bali as usual, ang in charge po sa preparation ng venue, tsaka program, care of service ministry sa pangunguna po ni Sister Chris at ni Brother Chris and Sister Tin. And then yung pong decor and photo booth, si Sister Rose, nandiyan po Sister Rose, no? Yun po yung last time na napag-usapan. So, salamat po ulit ngayon pala sa ating sponsor ngayong gabi, na St. Michael. Ang galing-galing nyo, ang dami ng kayelo, ha. Sana laging ganyan. Sa pamumuno po ni Brad Ed, Brad Bong at Sister Josie, sa kayong lahat, sa pamumuno nyo lahat, kaya nandito kayong lahat, di ba, no? Thank you sa inyo. Next week po, ang sponsor naman ay St. Andrew. So, praise and worship po tayo next week. So, next po is, yun po yung panawagan po uli namin sa Bakas program ng parokya. So far po medyo marami na rin po ang nakapag-led sa ating Bakas program. Bawat Rasal group po, pwede po na per Rasal group or per individual, pwede po per family. Mga friends and relatives, yun po muna ang aming panawagan. So, para po makapag-report po tayo next month ng medyo maganda-ganda po. Siguro po next week, ayusin ko lang po yung record para meron pa akong report about sa kung sino-sino na po yung mga group na nag-start ng pledges. So, yun po. Sa parish naman po, Sister Jen, meron pang announcement sa ating, wala pa na, siguro next week, yung Bakas. So far po yung Bakas naman na i-report na po noong Sunday. So sana po tuloy-tuloy na po yun, no? So Sister Tin, meron ka bang i-announce? Wala naman. So siguro next week, basta po looking forward sa ating anniversary.
Okay lang po? So maraming salamat po sa ating lahat na talagang masasaya kasi ang dami natin, no? Thank you, Lord. Thank you sa bawat isa at ingat po sa pag-uwi. Wait lang po, may pahabol po si brother. Thank you po sa pahabol mo. Days from now, we'll be celebrating Our Lady of Mount Carmel. I just hope all of you as charismatics may special devotion kay Mama Mary. So on July 16, it is the feast of Our Lady of Mount Carmel. Kami lahat nakasuot kami ng, malaki lang yun sa amin sa mga hermit, nakasuot kami ng brown scapular. You know what is the promise of Our Lady? This is your ticket to heaven. On first Saturday, when you devoutly wear the brown scapular, you shall not suffer from the fires of hell. So every first Saturday, Mama Mary visit the purgatory and she looks for her devoted children who wears the brown scapular. So maganda yung mga hindi pa po nagpa-impose, yung mga first time na magkakaroon, it should be imposed by your priest. Yung mga dati nang meron na impose ng priest, you can just have buy it and bless it, and then you can just have your own wear it. But for those who are first-timers, kailangan si Father ang magsuot. No? Sabating privilege kasi yun. So, this is actually ganito yung kalaki. Para masuot ng lay faithful, ginawa na lang yung parang maliit na kwenta sa inyo, di ba yung gano'n? Kami pagka matutulog na, syempre hindi na kami nakahabit. Pag natutulog kami o pag may sakit na kami, hindi na maka-wear ng mahaba. Ito na yung malaking scapular ang suot namin pag natutulog. So kayo, maliit lang yun sa inyo. So hindi naman sakripisyo yun sa inyo. Magpa-impose kayo ng brown scapular lalo. July 16 is her feast day, Mount Carmel. Thank you. Mama Mary loves us. The Lord. Mag-stay tayo. Kung may problema ka, huwag kang malulungkot.